Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for today, October 8 for Aries. Una mensahe ninyo, all that glitters. Napakaganda naman ito. Para sinasabi ng card nito sa inyo na hindi lahat ng kumikinang ay talagang totoong gold. 'Di ba, Aries? Kaya parang parang ang mensahe nito para sa inyo, don't be deceived by appearances na mga bagay-bagay and even tao, no? Don't be deceived by the looks of those people na mga nakakausap ninyo, kasi you always have to look beyond, no, kung ano ang nasa surface, no, kasi doon ninyo makikita ang totoong quality ng tao, totoong ugali ng tao. When you look beyond situations and things, doon din ninyo makikita ang totoong nilalaman ng kung anumang bagay na yan, ng kung anumang sitwasyon na yan. So go deep within, always dig deep, always investigate further, no? Huwag tayo basta-bastang naniniwala sa kung ano lang naririnig natin, kung ano ang nakikita natin sa surface. Huwag tayo masyadong nagbibigay ng 100% na tiwala sa kung ano ang nasa surface lang. Always dig deeper than that, okay? Kasi ang iba, 'di ba, they have a deceiving look, no? So wag tayong papadala sa kung ano lang ang nasa ibabaw niyan. Lagi nating titingnan kung ano ang nasa ilalim pa, no? 'Di ba meron ngang don't judge the book by its cover. So wag nating paniwalaan agad-agad kung ano ang nasa pang ibabaw, but always dig deeper, okay? So we have by the book. Ayan. So ang iba sa inyo dito, Aries, is going to be abiding by the social rules. Kung ano yung nasa batas, sumusunod talaga kayo. Kung ano yung rules sa bahay, yun talaga ang sinusunod ninyo. Yung mga ganun ba? And even ang iba sa inyo dito, maybe you are doing or really abiding to the rules of the universe, no? Marami tayong laws, 'di ba, sa mundo na sinusunod, like that. Tulad din dyan, yung mga law of attraction, law of giving and receiving, law of generosity, yung mga ganun ba. So maaaring ang iba talaga sa inyo dito, Aries, sumusunod talaga kayo sa ganun, no? At maaring na-prove na din ninyo ang kapangyarihan ng pagsusunod sa mga law of the universe. We have deep knowing. Ayan. So, yung ninyo dito, yung clear cognizance ninyo dito, no? Yung psychic knowing ninyo dito. It feels like to me that it will be highlighted around this time. Maari din na talagang gamit ninyo yan ngayon, yung psychic knowing ninyo. Yung alam nyo talaga kung anong gagawin. You just know, yung ganon. Yung parang masasabi nyo lang na, I just know what to do, yung mga ganon. I just know that this is going to happen. Yung mga ganon ba, no? Siguro may mga sitwasyon kayo ang nasasabi ninyo ang ganon, no? So, gumagana, umaandar yung psychic knowing ninyo, no? Yung inner knowing ninyo, yung ganon. So, what else for Aries? We have message in a bottle. Ayan. So, maybe there is an important, message na matatanggap kayo dito, no? Maaring meron kayong mga tawag, emails, calls, mga messages na maaring matanggap kayo around this time, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, Aries, will be receiving downloads, no? Will be receiving signs, symbols and synchronicities dito coming from the divine, no, to help you navigate your life sa ngayon. So maaring may mga intuitive messages din kayo nare-receive dito through your intuition talaga, no? Maaari, pinapakita pa rin sa akin ng guides ko yung deep knowing, no? So maaari din talaga dito na may mga intuitive messages talaga kayo dito na nare-receive, downloads, mga ganon, Aries, na hindi pa ninyo nakukuha, hindi pa ninyo na-access, hindi pa ninyo naririnig. Kaya you're being advised here to listen
to your intuition, no? Listen to your intuition, because there is definitely guidance, divine guidance na pinapadala sa inyo ang divine ngayon to help you sa sitwasyon ninyo, no? Soulmates, ayan. So maybe you are meeting your soulmate around this time, Aries, no? Yung si soulmate naman at necessarily na magiging kapartner mo siya romantically. Maybe this is soulmate na magiging kaibigan mo siya, 'di ba? Maaaring malalim ang pagiging pagkakaibigan ng makikilala mong ito. But also, may napipick up din ako dito na maaring ma-meet mo talaga around this time yung inyong soulmate, and that soulmate and you is going to develop your pagkakakilala, your relationship into a love connection, no? So yun ang napipick up ko dito for some of you. So good luck to that, Aries, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 8. Unang mensahe ninyo is mending. Ayan, Leo, now is the time for mending and for healing, for reconciliation. Maaaring may mga kayo, hindi kayo pagkakaintindihan with another person, kaibigan man yan, person mismo ninyo, or kapamilya, no? Now is the time na magkakaroon na kayo ng paghihilom sa mga sugat ninyo, sa mga away ninyo, magkakabati na kayo. Meron na ditong pag-uusap, no? You may be discussing kung ano man ang naging simula, ugat ng inyong hindi pagkakaintindihan, and eventually, magkakausap na kayo ng maayos, magkakabati na kayo dito. Leo, we have number 32, here and now. Ayan, so this is a important reminder for some of you, Leo, na the power is in the now, no? Kaya iniimbitahan kayo dito to live in the here and now. Wag na tayong masyadong mag-focus doon sa kung ano ang tapos na, kung ano ang nakaraan na, what's in the past, because past is in the past. Wala na tayong magagawa dyan. Tapos na yon, nangyari na yon, no? Wala din tayong masyadong magagawa towards the future because tomorrow is never promised, Leo. Kaya hindi natin alam kung ano din ang eksaktong mangyayari bukas. Kaya the power is really in the now, is in the here and now. Kaya dito tayo mabuhay, dito tayo maglagay ng focus and attention natin sa kung ano mga nangyayari sa ngayon, ano? Kung ano ang nag-unfold ng mga bagay-bagay sa ngayon, doon tayo maglagay ng focus and attention natin. So, clean it up. Ayan. So, may mga cleaning, may mga clearing na mangyayari dito for some of you, Leo. Maybe that is what you are planning about. No, this is weekend naman. This is Sunday. So, maybe family day ng iba sa inyo, and at the same time, baka cleaning day din, no? Physical space, no? Maaring kailangan na ninyong maglinis around you, mag-organize ng mga kagamitan, maaring ganon. And also, maybe panahon din talaga ito na mag-clear na din kayo ng sarili ninyo, no? Kasi meron na tayong mending, meron na tayong reconciliation dito. So, it's about time to let go kung ano pa man yung mga heartache, heartbreak, resentments, mga bigat sa kalooban, no? Negative thoughts, feelings, and emotions. Now is the time to let them go. Clean it up, clear it up, Leo. Nang sa gayon, you can make room for newness. You can make room for more happy and optimistic and beautiful experiences and situations sa buhay ninyo kapag magaan na din ang pakiramdam natin, kapag tinanggal na natin sa puso natin, sa sarili natin ang mga kabigatan sa kalooban, no? So, what else for Leo? We have fork in the road. May mga sitwasyon ang iba sa inyo dito na yung parang nasa sitwasyon kayo na you can't make a decision, you can't make up your mind, no? Nag-iisip, which way I'm going. Should I go to the left? Should I go to the right? Diba? Should I face this one?
or should I let go? Diba? So, maaring nasa ano kayo, indecision stage kayo ngayon, Leo. In cases like that, you know, na siguro nahihirapan kayo magdesisyon, nahihirapan kayo mag-come up with a good and sound decision dito kasi maaring marami kayong kino-consider na mga bagay-bagay o tao o situations, no? That's why it's getting harder for you to make a decision. Yung masasandalan ninyo dito, Leo, is your intuition. Always check in with your intuition because it will always lead you to the right decision. Laging ipapakita sa iyo ng iyong intuition kung ano ang best para sa iyo. Okay? What else? We have blessed. Napakaganda. You are blessed. There are so many blessings na maaring dumating din sa inyo sa ngayon. Opportunities, no? Maaring dumating. What else? Possibilities, no, may be coming in as well. So you are blessed, Leo. Lagi ninyong alalahanin, no, na blessed kayo. Ano't ano man na nangyayari sa buhay ninyo, you are blessed, no? So that is something that you need to be grateful for, dahil lagi kayong sinusuportahan, lagi kayong binibigyan ng mga bagay, sitwasyon, a beautiful experiences sa buhay ninyo. So indeed, you are blessed. So Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for October 8. Sag, poised. Ayan. So, yun ang pauna ninyong mensahe. So, this is really beautiful kasi yung confidence ninyo will be highlighted talaga sa around this time. Maaring may mga bala kayong gawin, may mga plano kayo, no? And talagang you are very confident, no? Very confident kayo at handang-handa kayo para dyan. Kung ano man yung gagawin ninyo, you have that full confidence talaga, no? Na magagawa ninyo, mapagtatagumpayan ninyo, kaya ninyong gawin yan, yung mga ganon. So, I can do it, no? Parang ganon ang sinasabi ni Sag dito. Yin, ayan, number 2. Parang ang napipick up ko dito, you are waiting for something, no? You're waiting for something. Parang may ine-expect kayo dito na parating, no? Something, a blessing, a gift, yung mga ganon. And yun ang ganap dito for some of you. This is also about, yung parang susunod kayo ngayon, no? Parang, kasi feminine energy ito eh. This is the feminine principle of receptivity. So parang siya yung opposite ng yang, no? Yung yang naman, siya yung boss, siya yung gumagawa, siya yung nag-execute. Dito naman, si Yin, parang siya yung naghihintay lang, no? Parang naghihintay lang siya ng direction ng ibang tao, naghihintay siya na sumunod siya sa kung ano ang sinasabi ng iba. Parang siya ito yung naghihintay na yung iba yung mag-first move sa ngayon. So, parang nag-give way siya, no? Parang ganun ang ganap dito ninyo, Sagittarius, no? You are going to follow the lead, no, of other people. Yun yung gayon. So, what else? We have no place like home. Ayan. So, be comfortable with your own skin, Sagittarius, no? Be comfortable with your own skin. Be authentic to yourself. Yun ang parang ganon. Kasi yung napipick up ko dito, parang ang iba sa inyo, maybe may discomfort na nararamdaman because maybe you have not accepted, no, fully or entirely kung ano kayo, kung sino kayo. Yung parang ganon. Parang may mga parte pa ng sarili ninyo na hindi ninyo natatanggap or hindi kayo proud, no, about it. Kaya dito parang sinasabi sa inyo na be comfortable with your own truth because that is you, that is part of you, 'di ba? At walang kasing saya, no, kapag natanggap na ninyo yung sarili ninyo, yung lahat ng parte ng sarili ninyo natanggap niyo na ng buong buo, walang kasing saya. Walang kasing saya ang mararamdaman ninyo because wala na kayong itatago, wala na kayong rason para maging shy pa kayo or ikahiya ninyo ang kung ano man parte ng sarili ninyo, no? Kaya
you will be feeling liberated and you will be feeling free, kapag naging totoo na kayo sa inyong sarili, no? So yun ang panawagan sa inyo dito. What else? We have observer. Ayan. So, nag-observe lang ngayon si Sag, no? Parang now is not the time to execute, no? Kung ano man ang mga gusto ninyong gawin, kung ano man ang mga plano ninyo. Parang ngayon, parang kailangan pa ninyong mag-observe, kailangan pa ninyong pag-aralan, no? Kung ano man ang gusto ninyong gawin. So, parang ganon. Parang gusto ng spirit dito na aanuhin nyo pa, pag-aralan nyo pang mabuti, paghandaan, ayan, paghandaan pa ninyong mabuti kung ano yung balak ninyo dito. Pinapakita din sa akin ng mga guides ko dito ang number series, no, sa number sequence, number 48, we have number 49, and number 50. So, ibig sabihin yan Sagittarius na meron tayong series of numbers, no, there are going to be progress of events din dito sa buhay ninyo. So, maaari talaga na makukuha nyo na ngayon kung ano ang dapat ninyong kung ano ang dapat ninyong i-strategize pa, kung ano pa ang kailangan ninyong paghandaan dito, and soon enough, no, you will be able to start doing it na talaga, no? Yung parang you are going to roll the ball eventually dito Sagittarius after the planning na mangyayari dito, no? So yun ang akin napipick up. We have regeneration, this is rebirth, this is transformation, no? So there's going to be some change coming in dito Sagittarius. Ang napipick up ko dito, yung rebirth na to, is this related to no place like home. Maaring around this time Sagittarius, magigising na din talaga kayo sa katotohanan na mas masaya, mas maganda ang pakiramdam kung tatanggapin na ninyo ng buong buo ang inyong sarili. Whatever it is, yung talents ninyo, yung mga skills ninyo, yung mga gifts ninyo na maaring nasa shy kayong i-share yan sa mundo, sa ibang tao, it feels like to me that magbabago ang isip ng iba sa inyo dito at tatanggapin nyo na ng buong buo. I-accept ninyo ng buong buo kung sino kayo, kung ano ang meron kayo, at kung ano ang kaya ninyong gawin, Sag, no? So there's going to be a massive transformation dito that is going to start from deep within you. So personal transformation ang pagsisimulan ninyo dito, no? And there are going to be a chain of events after that, dahil mas marami ng bagong pinto ang magbubukas para sa inyo Sagittarius once na naging authentic na kayo, honest na kayo sa sarili ninyo, no? So Sag, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.